Alhamdulillah, wa ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang hadith natin ho ngayon ay patungkol sa mani. Kapag maglalabing-labing ho ang dalawang mag-asawa. So, minsan, mababasa ang damit ng mani. Isang mas'ala, hadith mula kay Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, "Kuntu aghsilul janaba min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ako ay naghugas ng janaba. Ang janaba ho dito, sabi ng mga ulama, ay mani. Sapagkat ang janaba yutlaqu alal mani, sabi nila. So, naghugas si Aisha radhiyallahu anha ng damit ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang natalsikan ho siya ng mani. Fayakhruju ila salah. Pagkatapos nun, lumabas ang propeta sallallahu alaihi wasallam agad sa pagsala. Kumbaga, dinala ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagsala ang damit na bago pang hinugasan ni Aisha radhiyallahu anha. Wa inna buqa al-ma fi thawbi. So nakikita doon yung buqa al-ma. Ang buqa al-ma, kung saan yung tubig, kung saan yung parte ng damit at nalagyan ng tubig. So yun ho ang tinatawag na buqa. Yun ho ay pag ang mani ay basa. Kapag siya ay hindi na ho basa, tumigas na siya, hindi na siya basa, ito ho ang gagawin. Mula din kay Aisha radhiyallahu anha, riwaya kay Imam Muslim, "Laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasul sallallahu alaihi wasallam." So, kumbaga katotohanan, kinusot ko ni Aisha radhiyallahu anha ang thawb ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang natisikan ng mani at tumigas na yung mani, no? Farkan fayusalli fihi. Pagkatapos lang kinusutan niya ganyan, walang tubig ha, kinusot lang, fayusalli fihi. At dinala niya ho magsala yung thawb na yun. So, yun ho ang hukom nun. Kapag ang damit natin nalagyan ng mani, natisikan ng mani, so kapag basa ang mani, dapat hukasan ho siya ng tubig at kahit hindi pa siya matutuyo, pwede na ho yun siya dalhin magsala. At kung mani naman ay tumigas na sa may damit, pwede kusutin lang ho natin ganyan at pwede na rin natin ho dalhin sa pagsala. Yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.